Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, panoorin natin to ha. Kung tayo ng ka-fake newsan to. Panoorin natin to. Itong ka-fake news. Grabe. Ito, yung ka-fake newsan na to. Kung tayo na, binalita ho nila, patay na si Tatay Digong. Ayaw mo anong meron talaga sa ano, no? Lahat na lang. Idol J, ang bait mo kagabi sa Banateros ngayon, no? Umatake ka na naman. Kaya nga eh. Hindi ko nga alam, Sir Willie, kagabi ang bait-bait ko. Ngayon, bigla akong parang feeling ko may sungay ako dito tapos may sanga-sanga pa. Hindi ko nga alam eh, ba't nagkaganito eh. Jay, bato na babahay ni Abe? Hindi ko alam. Hindi ko mong ilala yung hype na yun eh. Ang galing mo mang bardagulo. Hindi ako magaling sa ganun ha. Good DJ, Guevara, mabuhay kayo. We love you, Tatay Digong, Solid Duterte, ever. Mahal namin, BP Sara. Yun lang, Salamat po ha. Thank you. Mapagpanggap ka talaga. Uy, grabe talaga ito si Ate Anaro. Sama mo sa akin. Ito, panoorin natin to. Pumiyok pa ako ha. Ito. Asan na yun? Wag agad maniwala sa fake news, hindi totoong patay si Tatay Digong. Grabe talaga yung mga anti-Duterte, gagawin lahat. So panoorin natin si Mr. Real Talk, okay? Grabe naman ka-desperado itong nagpapakalat ng fake news na patay na daw si Tatay Digong. Pumanaw na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Office of the Press Secretary, pumanaw ang dating Pangulo sa edad na 94 kanina. Nagpahatid sila ng pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa... Wait lang, 24 oras? Ibinalita? Totoo ba to? May ganito bang balita sa 24 oras? Tingnan nga natin, wait lang ha. Anak ng titing. Huwag niyo sabihin na huwag niyo sabihin na naniniwala na ang GMA sa mga fake news sa ng mga tansu vlogger. Anak ng titing, asan na? Namatay na si Tatay Digong. Ang lakas-lakas si Tatay Digong. Tangina niyo, baka mauna pa kayo dun ha. Anak ng titing talaga itong mga to. Wala naman dito yung balita siguro binura na. Asan dito? Pinatay? Patay na? Gago? Nagsasabi niya. Nantok ako So, pahing kape. Charles, pahing ang kape, Charles. Wala naman dito. Walang upload ang GMA. Grabe, no? Kuya Pops. Sino tong nagbalita tong hype na to? sa buhay. Halatang-halata naman na kinat nyo lang yung video. Grabe talaga sila ka-desperado. Imagine niyo, naghihiling kayo at nagdadasal kayo na mamatay ang isang... Uy. Anong nangyari? Gago ka. Anong nangyari, Diyos ko, kahit yun, na mamatay ang isang... Halata naman na kinat nyo lang yung video. Grabe talaga sila ka-desperado. Imagine niyo, naghihiling kayo at nagdadasal kayo na mamatay ang isang tao. Grabe naman. Gano'n na ba kayo ka-desperado? Ang lupit nila. Gano'n na ba kayo kawalang hiya? Diyos ko, kahit magkaiba man tayo ng opinion or paniniwala pagdating sa politika. Pero sobra naman na yung magbabalita kayo ng fake news at hindi totoo. Sobra naman na yung hihilingin mong patay na ang dating presidente ng Pilipinas na sobrang daming natulungan at sobrang daming nagawa sa bansa natin. Grabe naman ka-desperado. Oy, grabe naman yun, guys. Uy, Kalat ng fake news na patay na daw si Tatay Digong. Nawala naman.
Patay mo natin. Grabe naman yung guys, no? Pantindi na ng ginagawa ng mga anti-Duterte. Grabe naman balita. Kaya na baka mamaya mauna pa kayo kay Tatay Digong. Baka mamaya mas mauna pa kayo dun, ha? Baka mamaya mauna pa si Bangag dun, ha? Huwag naman sana, ha? Tanginang yan. Nasabihin yun, grabe na kahalang yung bitukan nila, no? Sa bagay, yung sugat nga dito ni BP Sara, sinabing Chikinini. Chikinini daw ang putik. Gago. Palibasa, hindi ka walang rumoromansa sa'yo, kaya hindi mo alam ang Chikinini. Magpakababae ka kasi. Oo, sisihin mo magulang mo. Sabihin mo sa magulang mo, Nay, bakit lalaki ako? Walang yato si Mema Kalipa? Chikinini daw yun nandito ni BP Sara. Di ba yung ka-fake newsan? Palibasa, lalaki kang hayop ka kaya hindi mo nararanasang romansahin eh. Gago! Romansahin ka. Patulang ko na kaya to si Mema Kalipa, no? Kasi nung nakaraan, nahamon ako nito sa Sogo eh. Nakapagparetoke ka na ba? Tana, hindi ko pa rin kaya. Bastos. Tana, bakit? Sino ba hindi bastos sa Pilipinas? Lahat tayo dito bastos. Mabobobo yung mga anak mo kung hindi kayo naging bastos. Gago! Makakaboba kayo ng mga anak nyo kung hindi kayo naging bastos. Gago! Kung hindi kayo gumawa ng kabastusan. Gago! Huwag mo magmalinis dyan, mga bobo. Pero hindi ayokong patulan si Mema. Puta na, hindi ako pumapatol sa lalaki. Hindi kasi alam yung ibig sabihin ng Chikinini. Chikinini daw yung nandito ni BP Sara. Is goiter yun eh. Bobo. Tapos ito naman, si Tatay Digong daw, namatay na. Sa edad ng 94 years old. Ano daw yung sinabi kanina? 94 ba? Ulitin nga natin video, 94. Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa Office of the Press Secretary, pumanaw ang dating Pangulo sa edad na 94 kanina. Oh, 94! 94 years old daw. Ganun mo yun? Doon pa lang sa edad, mali na eh. Anak ng teting naman. Ang sarap no? Ang sarap ang sarap pagbubuntalin ng pangamot sa mga bunganga, salaksakin ng pangamot sa bunganga itong mga to eh. Ito, salaksakin ko kaya kayo nitong kinakamot ko sa likod ko. Puro libag pa naman to. Galing mo, galing nyo talaga. Ayaw nyo sa fake news, pero kayo puro fake news. Ang masama pa nito, ang pinakamasama pa nito, mayroong isang DDS vlogger na sinangayunan yun. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, pero tanginan naman. Hoy! Yung mga ibang DDS vlog! Salamat kayo, pinipigilan lang talaga kami kung tanginan nyo. Salamat talaga kayo, pinipigilan lang kami. Hindi pumipigil lang sa amin. Puta na kung hindi, araw-arawin ko kayo. Sa totoo lang. Tangina, pati to, alam nyo kung bakit ko ni-reactionan to. So, totoo nyo, wala akong pakialam dito kasi fake news to eh. Pero sana, yung mga ibang Duterte vlogger ko, no, huwag nyo nang lagyan ng kulay yung mga ganitong issue, mga bobo. Gago! Jay Utang. Gago! Jay Utang na lobog mong patulan si Mima. Tangina, sagwa ng mukha. Ay, naku, kung alam nyo lang yung mga itsura ng mga naging ex ko, talagang masasabi nyo na nagbibiro lang ako ngayon. Ay, yung mga, kapag nagre-reaction kayo, reaction lang. Wala eh, kaso nag-reaction, sabi nung isang Duterte vlogger ko, no. Ha? Totoo ba? Ah, grabe, nasasaktan naman po ako.
Nasasaktan naman po ako sa nangyayari Sabi ko, hindi mo man lang, bago mo, naka-thumbnail pa, naka-thumbnail. Oh. Duterte na maalam na. Oh, baka sabihin nyo, bakit ikaw, Jay, yung kahapon title mo, ano ba yung title ko kahapon? Nakakabahalang hindi inaasahan pangyayari. Hindi nyo lang nagets yun, ha? Unahan ko na kayo kasi alam ko yan nang ipupukol nyo sa akin. Hindi breaking news, hindi inaasahan pangyayari na nasa SMNA na ako. O, totoo naman. Doon naman talaga inaasahan yun, biglaan yun. O. Tigilan mo ako, Jay Guevara. Bakit? Bakit anong meron natin, Anarot? Totoo naman Totoo naman talaga eh. Masaya na ngayon si Cass Jarrett sa pag-resign ni BP Sara. Oh, masaya na. Kasi na yan, si Bakla. Insecure kay BP Sara yun eh. Kasi siya hotdog. Wala siyang tilapia. Eh, bisa rin sa bayot yun eh. Hindi na ako pagtaka na yung mga anti-Duterte, bakla na silang lahat. Gago! Si Mike Avi, di ba? Pumapatol sa babae. Si Cass Jarrett naman, nahuli ng asawa na may kalampungan lalaki. Oh, di ba? Ang sugo, Pero sila bakla. Bagay, yung recruiter, siguro, hindi ako naniniwala na yung si Avi, si Jarrett, si Maring Janet, ay ang nag-recruit dyan ay si Nino Barsaga. Hindi ako naniniwala doon, no? Hindi ako naniniwala doon kasi dihamak naman na mas tanga sila doon. Ay, hindi. Dihamak naman na hindi nila papaniwalaan ng katanganon. Pero nagtataka talaga ako. Biglang parang naging nahalata ako, mga nagiging juding sila. Di ba? Isipin nyo si Mike Avi. Oh, pumapatol sa babae. Gago! Tapos si Maring Janet insecure sa kagandahan ni BP Sara. Kasi unang-una wala namang pangit na ginawa si BP Sara para banatan mo araw-araw. 'Di ba? Para reaksyonan mo araw-araw. Wala namang ginagawa si BP Sara na ganoon eh. So ibig sabihin insecure lang talaga si Cass Jarrett kay BP Sara. Kasi nga si BP Sara tutunay na babae. Siya pangarap lang or nangangarap lang na maging babae. Boss, tama. Boss J, tama si Banat Bay. Master ka sa clickbait. Sino ba ako ba? At least ako, kahit nagki-clickbait ako, is nandun naman din sa video. Ang mahirap kasi niyan, putang ina, yung ibang mga vlogger dyan, magki-clickbait na wala naman dun sa video. Yung clickbait ko nasa video, katulad niyan. Bongo, lumipad pa Davao. Bakit? Paano ko ba nasabing lumipad pa Davao? Bakit? Hindi ba umuwi si Bongo pa Davao? Palagi naman umuwi pa Davao yun. Masabihin nyo hindi, tiga Davao yun. Di ba? Sa pool. Yung sa SMNA kahapon, bakit ganun ang title ko? Hindi inaasahang pangyayari. Hindi naman talaga inaasahang pangyayari yung pagpunta ko ng SMNA. Di ba? Ano yun yung pagiging clickbait ko? Mas clickbait yung iba dyan. Yung iba nga dyan, ang nakatitle, wait lang, babasahin ko wait lang. Punta muna ako dito sa channel, sa mga channel nila. Katulad nito, ito yung mga clickbait ha. Ito, clickbait ha. Wait lang clickbait. Ito clickbait na malapit. Katulad nito, Ka-Eric, interview. Interview daw. Tapos, pag tinignan mo yung video, wala naman talaga doon. Ang malapit pa, tinakpan pa yung tao sa likod. No, yan ang malapit doon. Ito pa. Ito pa isa. Wait lang ha. Ito pa. Wait lang ha. Ito pa isang clickbait. Ito pa. Ito, tingnan nyo. Katulad nito.
Ito, asan na? Baste, pinagtanggol si pastor. Kuya, bunggo, may kuya pa. Ginulata sa maiso. Anong ginulata? Ano bang ibig sabihin ng ginulat? Ginulat daw. Nagulat naman si Bongo. Mga clickbait. Ito. People swear pa sa Pangasinan, di ba? Maraming clickbait. Ito ba? Meron pa dito. BP Saran. Wait lang. Asan na yung iba dito? Dayunyor, biglang nabulaga. Di ba? Mga retailer na clickbait, nabulaga. Mga rallyista biglang sumulpot, di ba? Bigla daw sumulpot. Meron pa ito isa, meron pa dito. Tapos yung mga live, munta nga, di ba? Ito pa, meron pa dito isa. Ito. Ito yung malulupit. At least dapat sana, nasa ano. Asan na? Ito. Ano yung clickbait? May mga clickbait dito eh. Ito. Clickbait ha. Hanapan ko kayo ng mga clickbait na rito lang ito. Lahat nagulantang. Nagpakita na siya. Lalaban. Kita mo? Grabe. Sino yung nagpakitang lalaban? Wala. Gago! Kahit sabihin nyo, wala. Kaya wag ako. Iba yun ha. Iba yun. Tapos, nga pala, shoutout kay kay Brothers Traveler. Napaka-buti ng ginawa. Napaka-asikaso po sa mga vlogger. Kaso may mga vlogger talaga na matitigas sa muka na hindi talaga marunong sumunod, no? Grabe naman kayo, putang ina. Kaya nga si Brothers Travel lang organizer ng Maisog Rally sa mga organizer ng mga vloggers sa Maisog Rally. Tapos putang ina, hindi mo susundin, hayop ka, mga hayop kayo, mga putang ina nyo. Gago! Ang mali kasi diyan, eto naman kasi ang mali diyan. Brothers Travel, ibigay mo kasi yung pagiging organizer sa kanila. Tapos, hindi ka rin sumunod sa kanila. Gago! Para malaman nila na kung ano yung katarantaduhan na pinaggagawa nila sa'yo. Kung mapapanood mo to, Brothers Travel, yung pagiging organizer mo, ibigay mo yan sa kanila. Para sundin kanila ng mga putang inang yan. Gago! Puta na, wala pa kayo sa kalingkingan ng pagiging vlogger. Tingin nyo sa sarili nyo, mga sikat kayo, mga putang ina nyo. Gago! Putang ina, kaya nga organizer siya yung siya yung susundin mo. Tapos hindi nyo sinusunod yung tao. Gago! Gago! Ang ina nyo, huwag nyo akong susubukan, hindi nyo kaya. Sabi sa inyo. Sabihin nyo na vlogger kayo ng Duterte, puta na, pag nakikita ko yung mali kayo, yari kayo sa akin. Ang inang yan. Si Brothers Travel yung naatasan doon, tapos hindi mo susundin. Mga bobo ang putik. Gusto niya pala na respetuhin kayo, mga putang ina nyo. Hindi naman kayo marunong magrespeto sa kapwa nyo vlogger, mga tang ina nyo. Gago! Mga bobo. Bida-bida pala Okay. Ay, wait lang, mali pala. Mali yung nahid ko. Ay, mali yung nahid ko. Ay, asa ka na? Wait lang, putay na, mali yung nahid ko tuloy. Hype na yun, sobrang inis ko dito sa mga hype na to. sorry. Ba't ko na-hide yun? sorry. Na-hide ko to. Mali yung nahid ko Ang inang yan. Hindi ito totoo Diba? Kung hindi ka pa nga kung hindi ka marunong, ito ayaw talagang pabanatan to. Tutusin, pinipigilan kami.
Magalit na yung iba sa akin pero wala akong pakialam. Mali kasi. Puta na, si Brothers Travel ang organizer. Siya dapat yung susundin ng mga vlogger. Putang ina, tong ibang mga vlogger na to, kahit sa, putay na yun, ba't hindi kasi kayo pumalag nung nandun kami? Hayop kayo eh. Gago! Na dapat yun sundin nyo. Kung ano yung sabihin ng organizer ni Brothers Travel na bawal interviewin si ganito, si ganyan, sumunod kayo mga putang ina nyo. Gago! Hindi yung hype na yan ang gagawin nyo, no? Hindi yung gagawin nyo, wala kayong pakialam sa organizer. Tapos kapag nagkaleche-leche, sisisihin nyo, organizer. Sasabihin nyo, sino ba organizer dito? Diba si brother? O hindi siya sisihin nyo. Ang inang yan. O tingnan nyo ha, wala na silang respeto sa organizer ng mga vlogger. Sa tingin nyo, may respeto sila sa Duterte? Kung yung kalibil nga nila, hindi nila kayang irespeto, yung mas mataas pa kaya sa kanila? Huwag nyo akong tarantaduhin. Hindi ako katulad ng mga nakilala nyo mga vlogger sa dating community na sinamahan nyo. Ayos nyo, kahit sa personal, kaya kong makipagbaragan sa inyo. Tandaan nyo yan. Gago! Nahawa ko kay brother. Nahawa ko kay Brothers Travel. Biruin mo siya yung inatasan ng Maisog Rally na siya yung mag-organize ng mga vlogger. Kaso may mga putang inang mga vlogger na hindi marunong sumunod. Hindi siya tinitignan or hindi siya nire-respeto bilang organizer. Kung kami nga, kung si Banat Bay nga, Coach Oli, Boss Dada, nire-respeto si Brothers Travel bilang organizer ng mga vlogger sa Maisog Rally, putang ina tong mga hayop na to, hindi marunong sumunod. Gago! Tagana, nung nandun ako, nasa likod nila ako, hindi sila makaano eh. Hindi sila makagalaw eh. Sabi ko, puta na, lumabas kayo, tapos pakitaan nyo ako ng pangit. Tingnan natin kung hindi magkatanggal-tanggal yung ngipin nyo sa akin. Ang inang itong mga to na hina-high blood nyo ako Gusto nyo ba yung pag sinabi ng organizer, ganito, pag may mga bisita nang dumating, huwag nyo munang interviewin. Kasi bawal. Bawal yan eh. Bawal yun. Bawal muna. Putang na, dumating si ganito, si ganyan, Cellphone ko. Video. Putang ina, yun na. Ngayon, ang tanong dito, sino napagalitan? Si Brothers Travel. Sabi nung pinaka-head, brother, sinabi ko na sa'yo na kapag dumating yung mga yan, yung mga personalidad na yan, huwag mong ipa-interview sa mga kasamahan mong vlogger. Bawal nga kasi baka mamaya mabutasan. Ngayon, sino kawawa dito? Di si Brothers Travel Travel ito. Si Brothers Travel ang kawawa kasi siya yung organizer, siya yung leader ng mga vlogger sa Maisog Rally. Diba? Ngayon, sino kawawa? Si Brothers Travel. Siya yung napagalitan dun. Kasi nga, pinipilit nga ng organizer, pinaka-head ng Maisog Rally na wag mabutasan. Wag mabutasan yung mga tao na mga kilala dun. Kaya, pinagbabawal mo na interview. Tingnan nyo kami ng Banateros, nandun lang kami sa sulok. Kami, nagkukulitan para lang ma-entertain kayo. Salit-salitan kami nagla-live para nandun kami lahat para ma-entertain namin kayo. Medyo nung una, yung mga huli, pagod na nga kasi kami, kaya medyo malamya na yung datingan namin dun. Tangina, respeto lang yung hinihingi nung tao, di nyo naibigay. Tapos sasabihin nyo, re-respetuhin namin kayo, mga putang ina nyo.
Gago! Ang ina nyo. Ba't nung kumatapang kayo, ba't nung nandun kami, hindi kayo pumalag? Gago! Salamat ko na-arbor kayo sa akin. Kung hindi lang kayo, naewan ko na lang. Ang inang yan, kawawa tuloy yung tao. Yung tao tuloy yung napagalitan dahil sa kagaguhan nitong mga to. So yun katulad lang ho nito, no? Nitong napunta na tayo sa katulad lang ho nitong issue na to na may isang Duterte vlogger, sinakyan pa to. Sinakyan pa tong issue na patay na si Tatay Digong. Ay, tayo na yun. Para lang talaga sa views kahit sasakyan yun Lupit nila, no? Okay, shoutout po kay mga taga GFF. Pero, yan na natin, no? Yan na, ulitin ko, nagpapasalamat kami kay Brothers Traveler. Kasi talagang, pasensya mo na lang yung brother wala hindi kanila nire-respeto Kaya mataas na kasi yung tingin nila sa sarili nila, pero mga duwag naman. Mga tago sa sayan ng mga asawa nila. Pag nilabas ko nga dito yung dyan baka magulat kayo, may isang DDS vlogger na ayaw isama yung asawa sa mga pinupuntang event kasi iba yung dinadala doon sa hotel. Gago! Tapos ang sagot, sino may sagot? SMNI ng hotel. Ang lapit, diba? Bakit ka natawa, Anarot? Anarot, ba't ka natawa? Lapit, diba? Puta na, sasagot. SMNI. Sasagot ng hotel. Tapos, SMNI ba maisog pala? Sasagot ng hotel. Tapos, ibang babae yung dadalhin doon. Ibang babae yung dadalhin. Tapos, ang malupit pa nito, para nga makatipid, dapat tabi-tabi kami. Halimbawa, sa isang hotel, 3 kama, doon kami lahat. Yung isang Bowflex na yan, ayaw. Gusto, solo siya. Solo. Importante nga No? Solo siya para mayari niya nga naman yung chicks niya doon. Pag solo siya, huta na. Grabe talaga. Alam niyo kung sa totoong buhay, minsan nagagalit lang kayo sa amin, pero kung alam niyo ang pinakatotoo, naku po. Ayaw na lang namin talaga magsalita ng banateros kasi may mga madadamay pa. No, ayaw na lang namin salita dyan sa mga yan. Wala tayong magagawa noon pa naman pala gawain na nila. Ay, nakabuhay talaga. Ano ba bang gagawin natin dito? Ano ba bang re-reactionan natin? Wala na siguro, no? Okay na siguro yun. Okay na ba yun? Sabi ko naman sa'yo, Jay Guevara, madami akong alam. Tahimik lang ako. Tahimik ka lang. Pero lapit Anharot, no? Yung isang vlogger, no? Oo, nabalitaan ko yun Mabuti na lang na videoan mo, no? Punta na, libre naman yung maisog rally sa Pampanga, nangihingi pa ng pamasahe, tsaka nangihingi pa ng pamasahe, tsaka tawag dito, tsaka pang hotel sa viewers. Ang lupit, no? Ang Harot, buti na lang nandun ka. Sabi niya, Anharot, tahimik lang ako, pero bigla akong umiingay pag nangi-scam ka na. Gago! Tapos nung nag-comment si Anharot, sabi ni Anharot, ba't ka nangihingi? Libre yun. Bigla daw, end yung live. Gago! Utang ina, lupit! Ha? Bisaya ako Alam niyo ako, Bisaya ako. Half Ilonggo, half Bisaya ako, ha? Bisaya rin ako. Malay mo ako yun. Gago! Tapos nung nakita niya si Anharot, tapos nabara siya, end lang live, putang ina Gago! Kinabahan no? Grabe, lapit niyo. Putang ina. Kaya dapat yung ginagawa ng issue ng scammer, hindi ako Alam niyo kung sino talaga nai-scam ko dito, kung meron man nai-scam? Si Banat Bay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo naman siguro nung nag-live kami dun sa Pampanga,
Sagot ni Banat Bay ang gagastusin ko sa lisensya ko, tsaka sa gagastusin ko sa passport ko. Kung may nai-scam dito, si Banat Bay yun. Ha? Sir Jay, I hope to see you again in SMNI Banateros. Hindi ko pa po alam. Ako po, ito sa totoo lang, kagaya nung sinasabi sa akin na ibang vlogger dyan, kaya daw pa-epal lang daw ako sa Banateros kasi gusto ko daw ma-flex sa SMNI. Sa totoosin lang, wala pa kayo sa SMNI, gusto na ako doon ng Banateros, nila Banat Bay, Cocholi, Boss Dada. Pero ang problema ko, minsan ayoko. Hindi naman sa ayokong doon. So totoosin, isang karangalan yun. Pero hindi kasi ako gahaman sa Maraming salamat Lasatin Carmela. Maraming salamat po mama. Tingite. Lasatin. Si Lasatin. Maraming salamat po. Hindi kasi ako gahaman sa mga ganyan. Yung parang ano ba tawag sa ganyan? Yung katungkulan ba yan? Ano bang tawag sa mga ganyan? Hindi ako gahaman dyan eh. So tutusin na, kung hindi dahil sa Banateros, kung hindi dahil sa Banateros talaga, at syempre, karangalan ko din ma-flex doon sa SMNI, ako, karangalan sa akin yun at talagang ang sarap sa pakiramdam. Pero yung tipong katulad nung ginagawa kay Master Judea, na siniraan pa si Master Judea para lang makasampa ka sa SMNI, hindi ko gawain yung ganun. Hindi ko gawain yun. Tapos yung tipong magsisip-sip ka sa SMNI para lang ka sa SMNI, hindi ko rin gawain yun. So tutusin ako, nahihiya ako sa sarili ko na eto nasa isip ko hindi ko pa kaya na sumalang sa SMNI, sa totoo lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya. Hindi ko kaya. Nasa isip ko lagi yan na hindi ako ka-level ni Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea. Hindi nila ako ka-level. Andito sila, andito ako. Hanggang ngayon, hindi ko dinadown yung sarili ko. Hanggang ngayon, hindi ko talaga naiisip na, dahil sikat ako na vlogger, kayang-kaya kong umano sa SMNI, kayang-kaya kong makipagsabayang Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli. Putay na, hindi ko talaga kaya. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin yan. Wala akong bilang sa SMNI. Promise. Pero itong mga hayop na to, kailangan pasiraan yung isang tao para lang makasampa sila sa SMNI. Gago! Putay na, paano kaya Hindi, isip ko lang paano kaya kung naranasan nila yung dati na ito hindi sa pagmamayabang, sumasahod ka ng 1 milyon sa video mo. Yun nga lang, pinangtulong ko yun. Paano kaya pag halimbawa naranasan nila yun, tapos siguro sobrang taas na ng... Hindi, siguro ito ba, kung halimbawa naranasan nila mga 10,000 viewers, 15,000 viewers ang nanonood sa'yo sa live, siguro feeling nila sila na si sumusunod na sila kay Kong TV. Di ako naranasan ko yun. Nag-upload ako ng video 15,000 viewers. Nag-upload ako ng video, 15,000 viewers ang nanonood sa Premiere. Grabe yun. Hindi ako nagbibiro. Nag-live ako, umabot ako ng 10,000 viewers sa live ko. Pero okay lang ako. Nakita niyo ba naging ko? Yung parang pinagmamalaki ko. Tingnan niyo yung pakikisama ko sa Banateros. Ako sa Banateros ang pinakamataas na channel si Banat Bay. Pangalawa ako. Pero tingnan niyo yung pakikisama ko sa kanila. Tingnan yung pakikisama ko kay Brothers Travel. 'Di ba? Ganun yun respeto. Tangina, hindi yung channel nyo, mga hayop kayo, kapag na-demonetize kayo mga putang ina nyo, wala na rin kayo dyan. Gago! Huwag kayong magyabang.
Yung mga hindi nyo pa nga nararanasan yung mga naranasan namin eh. Pag naranasan nyo na, ano na, gaano kayo kayabang. Hindi, naawa kasi ako doon kay brother. Naawa ako kay brother, promise. Hindi ko lang talaga mapagtanto na may mga putang ng ganito ugali itong mga hayop na to. Hindi ako magbibigay ng pangalan ha. Tapos ito pa, nagigigil pa ako dito kay Kalbo. Putay na mo. Pero, nagigil ako dito kay Kalbo. Buta na, dahil sa 10,000, nagpakilala kang hayop ka. Isa ka pang hayop ka. Pasalamat ka, ina-arbor ka. Hindi, yariin kita talaga dito, hayop ka. Buta na, 10,000 lang yung binigay mo doon. Tapos isusumbat mong hayop ka. Gago! Eto, sorry umalis na ako dito yung mga ayaw sa ano, pero maglalabas ako dito. Maglalabas ako dito, pero hindi ko papangalanan. Tang ina ka, nagbigay ka lang ng 10,000, sinumbat mo pa. Gago! Tang inang to, 10,000 lang binigay mo. Akala mo kung sino ka na? Ayop ka. Sigaw-sigawan mo pa yung babae. Tang inang to, gigigil ako dito. Kung bigyan lang ako nila Coach Oli, Boss Dada, ni Banat Bay ng permiso. Putay na, yari sa akin to eh. Gago! Mag-comment kayo dyan ng go. Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada. Putay na ngayon, yayariin ko to. Tingnan nyo. Papangalanan ko pa to. Bigyan kayo ng hudyat sa akin. Ang inang itong mga gagong to? 10,000 lang, minura-mura mo pa yung babae. Tang ina ka. Gago! Gigigil ako dun. Oo, nung wag. Wag daw sabi natin na ron. Sige, Jay. Ibuhos mo galit mo. Buisit kasi. Tang inang yan, pati sa halagang 10,000, nagpakilala kang hayop ka. Gago! Magtanggol pa naman kita dating hayop ka, pati ako nabulat. Gago! Oo. Malaman namin totoo. Pag nalaman nyo totoo, magagalit kayo sa akin. Sabihin nyo, naninira. Inggit, ganon. Tangina. Pigilan nyo ako. Baka pag nalaman ko, umiyak kayo. Pag nalaman nyo, umiyak kayo, ha? Ano to? Puso mo. Hindi. Oy, ito, disclaimer ha. Hindi pa po ako galit nito. Guys, hindi pa po ako galit nito, promise. Hindi ako galit. Ha? Hindi ako galit. Sinasabi ko lang yung totoo, pero hindi pa ako galit. Iba po ako magalit, promise, isusumpa nyo. Kaya please lang, wag nyo akong galitin. Tsaka hindi ko nilalagay sa social media, hindi ko pinapakita sa social media pag galit ako. Hindi ako galit nito, ha? Hindi pa ako galit nito, promise. Iba ako magalit. Ako po, sabi ko nga sa inyo eh, yung sungay ko ganyan, no? Tapos may sanga-sanga pa. Naku po, mahirap na. Hindi pa ako galit nito. Diba, LNM? Tagna yung mga LNM. Kaya tiyan, Harot, hindi ako galit nito. Ang ila ka, 10,000 lang binigay mo, makasumbat ka, kala mo naman, tangang walang utang na loob tong putang inan to. Kinancel ka nga sa ibang media, tapos sa SMNI lang umano eh. Tangina, hindi ka nga dati ka nagpasalamat, laki-laki ng utang na loob mo doon, na-flex kang hayop ka. Tapos sa halaga na 10,000, mumurahin mo yung babae. Kala mo, binili mo na yung buhay ng mga tigaya, tangina mo. Gago! Kala mo nitong hype na to sa 10,000 niya. Anong kala mo? Ay, nako. Tado tong putang ina. Kalma. Sabi nga ni Banat Bay, tapos isasataw pa ni Banat. Ano sasataw? Ano isasataw? Ano na kasi itong mga hype na to?
Inis na inis ako doon nung nalaman ko. Sabi ko 10,000 lang. Kung makasumbat ka, wagas, sahip ka. Ay, ma'am, DJI, shoutout po. Pasensya na medyo maano yung content ko ngayon. Buti na lang nandiyan si DJI. Wala na, hindi na ako magagalit. Gago! Sino ba yan, banatang ko? Antayin mo na lang pag ninabas namin. Ano to? Friend Penicchio, anong gusto mo? Sumang-ayon sila, banat bay, kay Marlo ka? Minimal, bawal panati ko dito. Oy, putang ina nyo, kung yung mga MDS, magsilayas kayo dito, mga putang ina nyo. Wala akong pakialam yung mga putang ina nyo. Ayoko na talaga magbura. Ang init. Sorry. Hindi kasi nakakagigil. Burgerin mo ba naman? Inoperang ka ng isang tao ng pagkain. Tapos, ikaw mismo ang nagsuggest na hindi ko nabibiling yan, magbibigay na lang ako sa iyo ng 10,000. Sa bunganga mo nang galing yung putang ina ka. Tapos, nung hindi lang naibigay yung gusto mong putang ina ka, Gago! nanumbat ka pati babae, minura mo. Gago! Ang inang tong hayop na to. Kung wala lang ano itong sapukin mo nga. Tanginang yan, ikaw lang wala nang problema dun eh. Binibigay sa yung item, babayaran mo kasi nagbebenta nga eh. Ngayon, ikaw mismo yung nagsuggest na wag na, eto na lang yung pera, sa'yo na lang to. Tapos nung hindi mo nakuha yung gusto mo, kulang pa ba yung 10,000 na binigay mo? Gago! Tangina ka? Yan ang hirap sa mga tao. Alam nyo, ito masyado kasing maging alert kayo sa mga tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapit. No? Lumalapit sa mga kilalang personalidad. Kapag yan masyadong malapit na, at kapag nagkataon na hindi naibigay ang gusto nila, diyan lumalabas yung mga kademonyuan nila. Tangin ng tong hype na to. Sayang yung ginawa ko sa'yo, pinagtanggol pa naman kita. Tapos magugulat ako, ganun yung ugali mong hayop ka. Ang bait-bait ng taong nakipag-usap sa'yo, tapos tatarantaduhin mo? Ang bait-bait ng mga tao na nakipag-usap sa'yo, tapos gagaguhin mo? Putang ina mo? Gago! Huwag mo sabihin na malakas yung mo, putang ina ka. Baka pag nagkita tayo, baon kita sa lupa. Ang inang itong mga hype na to, palibasa, walang sumisita sa inyo. Ha? Salamat ka, ina-arbor ka. Kung hindi ka ina-arbor, yari ka sa akin. Tantado ka. Ang daming kalbo, wag kang dyan. Oh, bakit? Si Banat Bay, kalbo. Si Babos Dada, kalbo. Si Ka Eric, kalbo. Si Tokayo kong Jason sa kalbo. Yung itlog ko, kalbo eh. Sorry. Gago! Sino? Sorry. Maraming kalbo. Ba't napunta yung kalbo na yan? Ba't nakapunta yung kalbo na yan dito? Wala mo usapang buhok dito Sige, wag mong basahin. Ano yun? Ano yung sinabi ni Bongbong? Ikaw, Bongbong, chismoso ka din, ha? Sana.
Kalma, baby. Huwag mo naman akong pilitin na pangalanan kita. Gago talaga ito si Bongbong eh, no? Sa ulo ka, Bongbong, ha? Chismoso ka din, ha? Kilala ba namin yan, Jay? Oo, kilalang kilala niyo to. Mapapanood nyo rin siguro to. Relax lang, Jay. Okay na, ito na. Ano na ako? Relax na ako. Pero doon ko napagtanto, ang tao, nalalaman mo ang tunay na ugali kapag pera na ang usapan. Gago! Yan ang totoong nangyayari sa kinabuhi. Kapag pera na ang usapan, lumalabas ang tunay na budhi. Buti na lang talaga ako, naging kontento ako sa buhay ko. Hindi totoo, yan ang may pagmamalaki ko talaga. Sa totoo lang, yan ang may pagmamalaki ko. Yung tipong kontento ako kung anong meron ako. Kaya minsan nahihiya nga, ito sa totoo lang nahihiya akong magsasama kila Banat Baiko, Choli, Busdada sa Banateros. Kasi nga alam ko na wala din naman din akong, alam ko na hindi sila, totoo sin sobrang bait ng Banateros, hindi nila ako sinisingil. Pero syempre ako po, mahihiya ako eh. Nahihiya ako na, alam niyo na minsan kakain kami, wala akong pangambag, gano'n, nahihiya ako sa kanila. Kaya minsan ang ginagawa ko para lang makabawi ako, kinukuha ko yung live nila, nagpapatawa ako para kahit papaano makabawi ako sa kanila. Sa totoo lang yung mga hotel namin pag magkakasama kami, wala akong ginagastos dun. Wala akong nagastos dun. Meron man kapag, minsan nga ayaw pa nga nilang tanggapin yung binibigay ko eh. Minsan mag-aambag ako 1,000, ayaw pa nilang tanggapin kasi alam nila yung katayuan ko sa buhay. Oo, kaya sabi ko talagang napaka ano ko pa rin na ako na tao, marunong ako makontento. Marunong ako makontento kung anong meron sa buhay ko. Totoo yan. Ako hindi ako nagsisinungaling, prangka ako. Kaya minsan nahihiya ako sa kanila pagkasama nila ako na hindi nila ako, minsan kakain kami, lalo na si Boss Dada, sabi niya, Jay, kain tayo. Ako hindi kahit na nahihiya ako minsan kasi nga wala naman akong sa kanila. Wala akong naiaambag, nahihiya ako. Pero tingnan nyo, diba? Kaya kayo, kapag pera kasi usapan, diyan kayo nakikilalo eh. Magsipag kasi kayo, hayop kayo. Puro na lang pera yung nasa utak nyo. Puro pera nasa utak nyo, putangin na, pati pera, ginodiyos nyo. Wag kayong ganun, ang inang yan. Kung gusto nyo talagang kung gusto nyo talagang dumami yung pera nyo, okay lang, walang problema yun. Pero huwag kayong magpadala sa pera. Huwag nyo sambahin yung pera, anak ng teteng naman, Samba kayo ng samba sa pera eh. Kaya tingnan, nagmumukha kayo, hindi nyo napapansin sa eto, malaki kita dito, malaki kita dito, malaki kita dito. Hindi porket malaki kita dito, nang hirap sa inyo eh. Hirap lang magsalita talaga. Nang hirap magpigil, no? So guys, ba't kaya gano'n, nang hirap magpigil? Ang hirap lang kasing magpigil sa totoo lamang. Hoy, mga Prime Minister! Shoutout sa'yo, Prime Minister! Shoutout. Always say thank you at naging totoo ka lang sa sarili mo, Boss J. Sapat na yung taong katulad nilang Banateros. Kaya nga sobrang nagpapasalamat ako sa Banateros eh. Kaya kung kahit hindi na lang binabawi ko. Mabait ka palagi, J. Kitang-kita sa tinagal na kitang pinapanood ko sa'yo. Nakita ko yun. Ma'am Bibian, maraming salamat po.
Mahirap talaga, Boss J. TV lalo nang masakit ang tiyan mo, ha? O kaya nga. Kaya minsan kapag minsan nauudo na ako, di ako nahiya ako. Kaya pa correct ka. Madaming ganyan, Kuya J. So yan, hanggang dito na lang yung live natin at may papanood ako sa inyo na video. Ito, panoorin natin itong may iwan ako sa inyong video bago yung kay DJI. Ano mo ba si DJI? Jay, naka-live na rin si Atty. Roque tungkol sa pag-resign ni VP Sara, ang liwanag na mangyayari sa susunod. Ewan ko. Sige, mamaya panoorin natin. Asan naka-live ba? Kasi baka i-copyright tayo ni Atty. Roque. Kaya nga inaangkin kitang kapatid Jay dahil parang ka at mapagkumbaba ka at tunay ang pinapakita mo, walang kaplastikan. Hindi totoo. Kung ano ko sa live ko, ganun din ako sa personal. Pero kapag ako sa komedyante, pero pag oras ng biruan, pag oras ng seryoso ako. Mas seryoso pa ako sa inaasahan niyo. Salamat, Sir Safety. Correct po, Sir Jay, wag Diyosin ng pera. Pasalamat tayo kung meron tayo salamat. Yun. Kaya ako nagpapasalamat ako ng todo. Nakilala kong banateros eh. So, tutusin, wala ako sa level nila. Wala talaga. Kung tayo na kitang-kita nyo pa lang sa pananamit eh. Hindi ko sa dinadown na yung sarili ko ha. Ano lang tayo, real talk ha. Wala ako sa level ng banateros. Hindi ko sa dinadown yung sarili ko. Tingnan nyo sa damit pa lang. Tingnan nyo sa mga datingan namin. Di ba? Punta kay Coach Oli. Tingnan mo yung Coach Oli. Napakagwapo nun. Sarap dilaan ng pet nun. Charot. Nga si Boss Dada. Di ba? Punta na. Mas maputi ako kay Boss Dada pero mas mukha siyang tao sa akin. Lalo lang kay Badat Bay. Di ba? Sabi ko thank you talaga kasi dahil sa kanila alam mo yun, na may mga taong sa akin.